Sa bahaging ito ng Lipa sa Batangas, kalabaw pa rin ang kasangga ng maraming magsasaka sa paghahanda ng lupa bago ito taniman ng palay. So ngayon, ipe-prepare ngayon natin itong mga palayan dito para mapagtaniman na siya ng palay. Itong palayan na ito, naararo na ito ng mga magsasaka. Hindi nila yan matataniman kapag baku-baku siya. So kailangan natin siyang patagin. Magpapaana lang, kuya. Wala namang mga bubog dito. Wala. Ay, ba't ang init? Mainit ang tubig. Ang init ng tubig. Tubig ba nang nabilis? Baka may umihi dito. Kalabaw. Hindi kaya? Ihila kalabaw. Ang init! Wait lang! Kuya! Ang bilis eh! Ano ba yun? Teka, ano gagawin? Takot sa tao ito. Hindi lang pala inaararo ang lupa. Aba, sinusuyod din ito para bumuhaghag at matanggal ang mga natitirang tipak o buo-buong putik. Sa totoo lang, yung mga magsasaka dito, meron naman silang makina. Pwede naman silang gumamit ng makina, pero mas prefer daw nila na kapag pagpapatag na, dadaanan pa rin ng kalabaw. Mas pulido raw kasi kapag kalabaw. Maya-maya pa, Ayaw na niya, pahinga daw muna. Napapagod din pala yung kalabaw. Ay, umihi! mukhang hindi lang ako ang napagod sa pagsuyod pero wait, there's more! Para sa finishing touch, kailangan gawin ang pagbubuhano o pagpapantay para tuluyang mapatag ang lupa. Pagkatapos itong pantayin, ready na itong taniman. Ito na ngayon pampatag? Okay. Parang pareho lang ito. Tama na! Sabi nga nila, magtanim ay di biro. Pero bitin pala ang kasabihan na yun dahil pati ang kalabaw hindi rin pwedeng biruin. Kaso lang ito kasi kalabaw namin. Ini-sprayan ako ng putik eh. Teka kuya, masakit na yun. Puro tatanggalin ko na yung pilik mata ko. Ho, 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 ho. At dahil kayod kalabaw tayo, deserve ko syempre ang masarap na reward. Ang ipinagmamalaki nilang Lugaw, Batangas. Perfect sa tag-ulan. Kasama ko dito si Kuya Lakay na magtuturo sa atin paano ito lutuin. Okay. Sa isang kaldero, igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. So pareho lang rin po ng pagluluto ng arroz caldo o kaya ng gulay. Ang pagkakaiba lang po talaga nito, ang ginagamit po nila dito ay hindi karaniwang bigas, kundi malagkit na bigas. Apo. Ba't po malagkit ang ginagamit po ninyo, Lakay? Mas maganda kasi ang lugaw kapag malagkit. Medyo malapot siya. Saka hindi siya nadudurog. Hindi siya nagiging sabaw. Sunod na ibubuhos ang malagkit na bigas. Titimplahan ito ng seasoning. Atsuete? Sweet. Kaya pala madilaw ang lugaw ninyo dito. Opo. At saka patis. Ano naman po ito? Ayan po yung kaldo. Yung laman loob na... Ito yung pinagkuluan ng mga laman loob. Ito ngayon ang gagamitin yung pantubig Oo, opo. para may lasa pa rin. Pwede na rin ilagay ang kasubha, kaldo at tubig. Pakukuloy nito ng 20 minuto hanggang sa tuluyang lumapot ang lugaw. Wow! Grabe! Parang kumunoy. Talaga yung kulo. Ang ganda ng kulo niya, tapos ang lapot talaga. Kapag luto na ang lugaw, pwede na itong isalin sa isang malinis na mangkok. At saka ito lalagyan ng iba't ibang toppings. Okay. At eto na po ang ating Lugaw, Batangas. Kain na! Ang ipinagmamalaking lugaw ng Batangas, matitikman natin mamaya. Mula sa mga palayan, oras na para tikman ang Lugaw, Batangas. Okay, tikman na natin itong Lugaw, Batangas. Ang init!
Masarap kasi mayroong konting kalamansi eh. Lagyan natin yung atay. Hindi ko muna iisipin yung mataas kong uric acid ngayon. Sarap! Mas masarap pala kapag malangkit na bigas ang ginamit sa ano, no? Sa lugaw. Talagang ramdam na ramdam mong bibigat ito sa tiyan mo eh. Sarap!